Samantala matapos naman ang mapaminsalang lindol na tumama sa Northern Cebu, lumitaw naman ang malalim na bitak sa lupang kinatatayuan ng munisipyo ng Daan Bantayan. Makibalita tayo sa kasalukuyang sitwasyon sa lugar live mula kay Paul Montibon. Paul, maayong buntag. At maayong buntag, gikan diri sa Daan Bantayan Cebu. Hindi man sentro kung maituturing itong lokal na pamahalaan dito sa Daan Bantayan Cebu, pero grabe ang pinsala na iniwan ng magnitude 6.9 na lindol sa lugar. Dahil dito pa lang sa kinatatayuan ko, mga ilang metro lang ang layo natin sa kanilang gusali ng munisipyo ng Daan Bantayan, ay pinagbabawalan na pumasok ang mga tao at maglakad-lakad sa palibot ng bisinidad ng munisipyo dahil nga sa mga nararanasan pa ng mga aftershocks. Inaalala lang ng mga otoridad dito at ng LGU na maiwasan na magkaroon ng pinsala, aksidente para sa mga kanilang mga residente. Matapos ang isang linggo mula sa trahedya, makikita ngayon ang patuloy na pagsisikap ng mga taga-Daang Bantayan na makabangon mula sa pinsala ng lindol. Ang munisipyo na mahigit 5 dekada nang nakatayo at ilang ulit nang naisaayos, hindi nakaligtas sa pagyanig. Sa pagbisita ng SMNI News Team sa bayan, tumambad ang malalaking bitak sa mismong palibot ng gusali. Ang mga bintana wasak rin at halos pinayuko na rin ang mga poste nito dahil sa lakas ng lindol. Hindi lang ito sa mga pader, kundi pati sa mismong lupang kinatatayuan ng munisipyo. Lumitaw rin ang malalalim na bitak sa palibot ng gusali. Daghan sir, ang mga opisina rin sa mga kawasan na daghan. Tingnan nyo lang sa loob sir. Pero karon hindi na pwede pumasok doon. Ay may aftershock pa niya. Nagkambagay problema basi baka mahagsa ang building. Delikado kayo sitwasyon. Dahil dito, agad na nilagyan ng mga kordon ang paligid ng gusali upang maiwasan ang anumang aksidente. Lalo't patuloy pa rin nararamdaman ang aftershocks sa ibang bahagi ng lalawigan. Pinagbabawal din muna ang mga residente malapit sa munisipyo na mag-ehersisyo o maglakad-lakad sa Baywalk area bilang pag-iingat. Si Mang Armando na matagal ng voluntaryo ng Barangay Peacekeeping Action Team, aminadong ngayon lang nakaranas ng ganitong kalakas na lindol. Bukod sa takot sa aftershocks, isa rin sa kanilang ikinababahala ay ang posibleng pagtama ng tsunami dahil malapit lang ang bayan sa dagat. Sa awa naman ng Diyos, hindi ito natuloy, ngunit naghahanda pa rin sila anumang oras na may paggalaw ang lupa sa kanilang lugar. Sir, sa cellphone, may nagkabasa ako sa cellphone galing sa Rimeo nga ang tubig daw hasta sa bugan, tubig daw lumaki na, dami ng patay doon. Pero ang sabi sa iba, peak daw. Moto, pag sabi nga muna, kami sa amin, si Bato may pingo sa bukid. Baka malaking tubig, patay kami lahat. Samantala mga kapartner, Admar, yung nasa likuran ko ay ito ang tinatawag na Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima, na isa sa pinakamalaking infrastruktura dito sa Daan Bantayan Cebu. Isa din sa pinakamalubhang na apektuhan ng pagyanig ng magnitude 6.9 na lindol. Ayon sa ating impormasyon, nasa mahigit na 167 taon nang nakatayo ang infrastruktura na ito bago siya nasira. Kaya naman yung mga mananampalataya ay nasa gilid lang ng simbahan, nagsasagawa ng kanilang misa. Pero bukod doon sa mga infrastruktura dito sa bayan, mayroon pang mas higit na
naghihinagpis, nalulungkot ngayon ng mga pamilya dahil nawalan sila ng mga tirahan matapos nga itong pagyanig. Marami pa rin sa mga residente ang pinipili na matulog sa labas ng kanilang mga tahanan, mga kapartner. Nakatent sila dahil natatakot nga na pag sila ay matulog sa gabi doon sa kanilang mga tahanan ay baka magkaproblema dahil may mga nararanasan pa sila ng mga aftershocks. So ang ginagawa nila ay nagtatayo sila ng tent sa labas ng kanilang bahay o di naman kaya sa gilid ng kalsada. Ito naman ay para maiwasan anumang mga insidente. Ayon sa pinakahuling datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, dito lang mismo sa Daang Bantayan, Cebu, ay nakapagtala sila ng partially damaged na mga tahanan na 13,930 habang yung mga totally damaged naman ay umabot ng 328. Ang mga pinaka-priority nila na pangangailangan dito ayon sa PDRRMO ay ang mga malinis na inuming tubig at yung for hygiene na tubig, no? So as of October 7, ayon sa tala pa rin ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, nagkaroon na sila ng 76 plus million pesos ang natanggap na donasyon ng LGU mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga sektor at iba pa, habang tuloy-tuloy naman ang kanilang isinasagawang pamamahagi ng tulong, mga kapartner. Magandang umaga, Paul. Si Admar, yung komersyo, yung negosyo dyan, balik na ba sa normal? Meron na nagbibenta? Kasi meron ding paghihimok para at least gumalaw-galaw yung ekonomiya sa lugar. Meron na ba dyan lalo na sa downtown ng Daan Bantayan? Ang komersyo, may mga iba na talagang tuloy-tuloy na nagtayo ng kanilang mga pamilihan, may mga iba na mga kainan, nagbukas na rin. Kumbaga, tinatanong din namin sila kasi sabi naman nila kung magpapatuloy na manghingiral ang takot at pangamba sa kanila at hindi sila magbubukas ng kanilang mga hanap buhay, wala din silang pagkakakitaan sa araw-araw para panustos, no, sa kanilang pangangailangan. And so far, dito nga sa paligid pa lang ng parke na ito, sa harapan ng simbahan at maging sa harapan ng kanilang munisipyo, nga nakikita. Yes. Palipaligid nila. Ito naman ay para rin makaangat-angat sa kanilang pamumuhay. Pero actually, Admar, yun sa PDRRMO ay ang recovery ngayon stage o status ng Daang Bantayan, bukod pa yun doon sa iba pa na mga LGUs dito sa Cebu, no, ay nasa 100% na ang kanilang recovery status. Kumbaga, dito kasi sa Daang Bantayan, walang kaanong casualty, no? Pero may mga iba na mga tahanan na talagang sa Bisaya pa nangaliki. Kumbaga, nagkaroon ng bitak. Bitak. Nagkaroon ng bitak, oo. Hindi na maganda yung pagkakatayo, no? Kaya naman mas pinili nila na sa labas muna sila ng kanilang mga tahanan na natutulog. Hanggang sa hinihintay rin nila, bukod doon sa mga pagkain, tubig na dumarating dito mula sa iba't ibang mga non-government organizations, mga tulong, ay hinihintay rin nila yung mga ayuda mula naman national government down to the local government sa mga pagsisimula ng kanilang mga tahanan. And so far, ay wala pa tayong nakikita, no, na nagsimula na magtayo ng kanilang mga bahay dahil nga sa takot sa mga aftershocks na nararanasan nila dito. Dahil bago tayo makapunta dito ay sinecure din natin mula sa PHIVOLCS kung okay na ba na bumalik sila sa kanilang mga tahanan, dahil tapos naman na ang pagtama ng magnitude 6.9. Pero sabi sa PHIVOLCS, as much as possible, dapat hindi muna sila natutulog doon, hindi muna sila bumabalik doon. Dahil may mga aftershocks nga na abutin pa ng 1 hanggang 2 hanggang 3 linggo na paghihintay at obserbasyon hanggang sa tuluyang humupa na itong nangyaring lindol dito sa kanilang lugar sa northern Cebu, mga kapartner. Paul, yung klase naman ng mga estudyante, dahil naririnig natin sa panig ng DepEd na dapat hindi talaga na ipagpatuloy pa rin kahit mga temporaryong
mga lugar lamang ang pagsasagawaan ng klase. Unang-una yung mga classrooms ba dyan, mga eskwelahan ba dyan? Ano ba ang status sa kasalukuyan, Paul? Kabilang din ba sila sa nagtamo ng pinsala? May balik na ba yung klase din ng mga estudyante, mga bata? Actually, pagdaong natin dito mula sa Maya Port, dito sa Daang Bantayan, ilang metro lang yung layo ay nadaanan natin ang Tapilon National High School. Isang eskwelahan yan, pero nakita talagang bagsak din ang kanilang entrada ng kanilang gusali. No, bagamat nakita natin na walang mga estudyante doon, pero nakita natin na may mga iba na mga evacuees na nandoon naghihintay at nag-aabang no ng mga tulong. Every time nga na naranasan natin first hand mga kapartner na pag may mga nakikita yung mga residente dito ng Daan Bantayan, pag may nakikita sila ng mga sasakyan, kay media ka man o mga pribado, mga sasakyan, ay talagang dinudumog, no? Nilalapitan, tapos nanghihingi ng tulong at nagtatanong kung may madala na mga tulong. So, doon sa klase ng mga estudyante, ay may mga nakikita pa rin naman tayo na nagpapatuloy ng kanilang mga ng mga gusali ng mga paaralan dito sa Daan Bantayan ang officially na nagpatuloy ng kanilang pag-aaral face-to-face gamit ang kanilang mga eskwelahan dahil may mga iba na nadaanan tayo ng mga eskwelahan na talagang bagsak ang ibang mga gusali. Dahil pagdating natin dito, nasa weekend, Saturdays and Sundays. So makikipag-ugnayan tayo hindi lang dito sa lokal na pamahalaan kundi maging sa Department of Education kung ano ang kanilang status ng kanilang mga pag-aaral. Pero ang pagkakaalam natin ay tuloy-tuloy ang pagpasok sa eskwela ng mga kabataan dito. As much as possible, nakikita natin mga kapartner na sa na itinulot at iniwan ng lindol na ito ay nakangiti pa rin naman mga kapartner yung mga kababayan natin mula sa mga kabataan, maliliit na mga bata hanggang sa mga pamilya, hindi pa rin naman sila naaapektuhan. Tuloy pa rin sa kanilang buhay. Partner Admar. Sa supply naman ng kuryente at tubig, kasi sa pagkakalam ko, yung tubig, yung nitong mga nakalipas na araw, yung lubos na pangangailangan talaga nila, nabanggit mo rin kanina sa report. Pero yung supply ba nila ng tubig, apektado pa rin? Yes, isa pa yan sa mga priority doon sa tubig at kuryente. Bagamat kumbaga dito sa Daan Bantayan lang ang focus natin sa ngayon, no. Sa kuryente ay unti-unti nang ibinabalik sa normal ang supply ng kuryente, pero doon sa tubig talagang kailangan nilang ng mga malilinis na inumin na tubig, pati yung para sa kanilang hygiene. Bagamat nung pagdating natin dito, may mga ibang mga portions, no. Halimbawa dito sa parke, tapos iba-iba na mga nasa kalsada, may mga iba kasi na mga sectoral groups, no. May mga iba ng non-government organizations na bigla-biglang na lang humihinto pag may nakikita na mga kumpulan ng mga residente sa pinaka-highway, no, ng Daang Bantayan, at doon nagbabagsak ng tubig, doon nagbabagsak ng mga noodles, nagbabagsak ng ibang klase ng mga pagkain. So parang ganun lang. At least nakakatulong din doon sa pangangailangan ng mga kababayan natin dito sa Daan Bantayan. Sa supply ng kuryente ay nagiging normal na sa ngayon, pero yung tubig napaka-importante dahil dapat malinis na tubig talaga ang kailangan na inumin ng mga kababayan natin dito. Lalong-lalo na sa status at kalagayan ng kalusugan ng mga kabataan natin dito sa Daang Bantayan. Partner Admar. Opo, huli na lang bago si Partner Jade, yung pagbiyahe naman, di ko lang alam kung galing kayo ng Eastern Visayas, tumawid papuntang Daan Bantayan. Pero kung manggagaling ka sa downtown sa Cebu City, nung itong mga nakalipas na mga araw, nitong last weekend, ay talagang halos kalahating araw yung biyahe papunta dyan sa northern Cebu. Kamusta naman yung traffic? Ganyan pa rin ba ang senaryo, Paul?
Maliban doon sa mga tatawid ka sa mga port, from port to port, no, galing sa Matnog, sa papunta na dito, diretso kasi tayo dito sa Daan Bantayan sa Baya Port, ay mataas-taas ang pila, no, yung queuing nila. Pero pagdating naman natin dito sa sa sentro na ng LGU, ay wala naman tayo nakita masyado na mabagal na daloy ng trapiko. Kumbaga tuloy-tuloy naman na ang daloy ng trapiko ng mga sasakyan dito, dahil na rin siguro sa wala na rin tayo na mamataan na sama ng panahon, at wala na ring bagyo. Swerte na rin ang naging biyahe natin dahil wala naman ng sama ng panahon na na-experience natin. Nagbibiyahe tayo patungo dito sa ating area of responsibility. Partner Admar. Alright, Paul, daghan kayong salamat. Live mula dyan sa Daan Bantayan, Cebu. Ingat kayo dyan.